Mula sa iba't ibang kuha ng CCTV, pinagdugtong-dugtong ng mga otoridad ang galawan ng mga sospek sa pamamaril ng political vlogger na si Mima Alicia. Nagbabalik si Allen Ibanez. Alas 3:11 na madaling araw ng Hulyo 17 nang paulanan ng bala ang tinutuloy ang bahay ng vlogger na si Mima Alicia sa Caloocan City kung saan tinamaan ito sa ulo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay at madamay ang kinakasama nito. Pero bago pa maganap ang insidente, nakuhanan pa ng CCTV camera sa lugar ang pagpasok ng mga sospek sa subdivision ng biktima. 1:43 ng madaling araw ng Hulyo 17, nakita sa CCTV footage na ito ang isang motorsiklo na may sakay na 2 katao na huminto sa isang kainan. Makalipas ang ilang minuto, nakitang bumaba ng motorsiklo ang dalawa, nag-ayos ng gamit at pumasok na ng establishmento at tumingin na makakain. 1:47 naman, dito na pumasok ng kainan ng 2 sospek at nakita ang muka dahil sa CCTV camera sa lugawan. Matapos ang pagkain sa lugawan, 2:27 ng umaga na magtungo na ito sa loob ng subdivision ng biktima. Makalipas ang 1 minuto, makikita sa CCTV footage sa loob ng subdivision ang pagpapatong ng puting t-shirt ang driver ng motor at puting long sleeve naman ng gunman. Matapos nito, dito na nangyari ang pamamaril at agad na tumakas sa mga sospek pasado 3:14 ng madaling araw. Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ng pulisya at naaresto ang gunman at driver makalipas ang 6 na araw. Sumuko naman sa sumunod na araw, Hulyo 24, ang middleman sa isang police station sa Mabalacat, Pampanga. So this case is a solved one, including the Philippine National Police, of course, the investigators didn't stop at the shooting, but were able to solve or solve not less than 10 cases that they have committed in the past. Ayon naman kay Northern Police District Director Brigadier General Ben Liner Capili, natukoy ang pagkakakilanlan ng 2 mastermind at isa pang kasabwat base sa judicial affidavit ng sumukong middleman sa krimen. Natuklasan din sa investigasyon na ang gunman ay sangkot na sa iba't ibang kaso noong 2015 at 2016. Now yung gunman, si Manolito, siya ay may previous na kaso na rin. Nasabi na rin po ng ating security kanina, siya ay may kaso sa 10591 na firearms. May kaso rin siya na murder sa Caloocan na na-dismiss na sometime in 2016. No? So lumalabas na talagang yung hitman ay talagang ito ay gun for hire. Yun ang lumabas sa investigation at sa operational research namin. Sa ngayon, 3 na ang naaresto habang 3 pa ang at large kung saan may mga lead na itong sinusundan para matunton ang kinaroroonan ng mga sospek. Na-file na rin ang kasong murder at frustrated murder sa 3 nasa kustodiya ng pulisya. Ayon pa sa PNP, nananatili sa personal na alitan sa pagitan ni Mima at mga mastermind ang sanhi ng pagpatay sa vlogger kung saan may utak itong 8 million pesos. Ni-rule out na rin ng otoridad ang motibo sa krimen na ang trabaho nito bilang isang vlogger. Mula sa Campo Crame, ako si Allen Ibanez Segulat para sa GATV News.